Sa Aurora, kung saan posibleng maglandfall ang bagyo, pinalilikas na mga residente sa coastal areas dahil sa banta ng storm surge o daluyong. Live mula sa Baler, Aurora, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang paghahanda dyan sa bagyo ng mga taga-Aurora? Jess, malakas na buhos ng ulan, mapaminsalang hangin at mapanganib na storm surge o daluyong ang pinangangambahan dito sa probinsya ng Aurora sa papalapit na bagyong Juan na posibleng maging super typhoon. Sa kabila ng banta ng nagbabagyang Super Typhoon Juan, may mga turista pa rin pilit na lumusong sa nakakaingganyong tubig. Ang grupong ito galing pa raw ng Montalban, Rizal nang hihinayang sa napornada nilang bakasyon kaya pumuslit saglit sa dagat bago umuwi. Wala kami magagawa, mga bata gustong-gusto maligo eh. Kaya yung pinabigyan na namin. Matumal ang mga turista sa Baler kahit weekend. Mahigpit na rin ipinagbabawal ang anumang water activities gaya ng swimming at surfing sa sikat na Sabang Beach sa bayan ng Baler dahil sa paparating na posibleng super typhoon. Apektado tuloy ang kabuhayan ng mga residenteng umaasa sa turismo, gaya ng surfing instructor na si Mike at kanyang mga kasama na maagang umuwi. Taste lang tayo, pag nawala naman yan, pwede naman balik na lang ulit. Ang tinderang si Baby Jean maagang nagsara ng tindahan para lumikas. Ayaw na raw niyang maulit ang naranasang hagupit ng Super Typhoon Pepito noong 1 taon. Natatakot sir, kinakabahan po. Kasi po naranasan na rin po namin yung nag-signal number 5 noong November 17 sir. Sobrang trauma sir, nasira po yung bahay namin tapos nawas out yung pesto namin. Ninakawan pa po kami. Naabutan pa namin ang ilang residente kanina na nagpuputol ng kawayan. Kwento ng residenteng si Ryan mula Barangay Buhangin. Gagamitin niya itong pabigat at pampatibay sa kanilang bubong sakaling humambalos ang malakas na hanging dala ng Super Typhoon Juan. Dala po kami ng bagyo po dito ng Pepito. Nawasak po yung kusina po. Parte yung kusina lang po ng bahay po namin. Sana po ay humina po yung bagyo. Ang lokal na pamahalaan sa Baler, inihahanda na ang mga evacuation center. Pinalilikas na ng maaga ang mga residente, lalo na sa coastal areas dahil sa banta ng daluyong. Nakapreposisyon na rin ang mga emergency vehicle gaya ng mga ambulansya at rescue trucks ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinakpan na rin ng plywood ang mga bintana ng ilang estruktura. Jess, ang kinatatayuan ko ngayon, ito yung Sabang Beach dito sa bayan ng Baler. Sikat ito na surfing spot sa mga local at foreign tourists. At simula kaninang umaga, base sa obserbasyon ko, ay mas lumakas na nga yung alon sa Dalampasigan. Base sa pinakahuling 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, ngayong Sabado ay nasa signal number 2 na ang probinsya ng Aurora. Kabilang dyan ang eastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino at maging dyan sa Metro Manila at nalalabing bahagi o ibang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, Kabikulan at maging sa Visayas. Malawak ang sakop nitong bagyong Juan na ilang beses na nga po naming sinabi na posibleng maging super typhoon. Hindi lang po yan sa Luzon ang posibleng maapektuhan, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Kaya abiso po ng mga otoridad sa mga residente, lalo na yung mga nakatira sa posibleng daanan o track nitong bagyo na mag-imbak ng pagkain at malinis na inuming tubig na posibleng tumagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling kailanganin. Mag-ingat po tayong lahat mga kapatid. Jess, balik sa'yo. At mag-iingat din kayo dyan, Gio Robles. Maraming salamat. Gio Robles nag-uulat live mula sa Aurora. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.